Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Season 2. Ang Thunderbolt Secret Realm ay isang mahigpit na binabantayang military zone. Sa harap ng pasukan nito, nakahanay ang mabibigat na truck sa mahahabang pila, handa para sa panibagong round ng training exercises. Bumaba sina Zhongla at Su Jingming mula sa kanilang sasakyan. Nang makita ang isang pamilyar na muka, tinawag ni Zhongla si Instructor Wu at binati ito. Hindi niya inaasahang makikita ito roon. Shout out to Kina! You're awesome! Gumiti si Instructor Wu at ipinaliwanag na naroon siya dahil tungkulin niyang pangasiwaan ang rookie assessment ngayong taon. Kasabay nito, napansin din niya si Su Jingming. Ipinakilala ni Zhongla si Su Jingming bilang kanyang junior mula sa Magic Capital na nagpunta roon upang magsanay sa winter break. Ipinakilala rin ang buong pangalan ni Instructor Wu, Wu Guang, isang professor mula sa Thunderbolt Martial Arts University. Magalang na yumuko si Su Jingming kay Wu Guang. Bahagyang ngumiti si Instructor Wu. Ramdam na niya ang pambihirang aura ni Su Jingming gaya ng inaasahan mula sa isang henyo ng prestigyosong universidad. Sa malayo, nagbulungan ng ibang trainees. Nakikita nilang nasa mid-tier 3 level din si Su Jingming tulad nila. At tahimik na nagkaroon ng debate. Mas malakas kaya ang henyo mula sa top university kaysa sa mga sinanay sa elite bootcamp tulad nila? Nagpaalam si Su Jingming kay Zhongla at nagtungo sa training zone. Paalala lamang ni Zhongla na mag-ingat siya. Humarap si Instructor Wu Guang sa mga trainees at inanunsyo na tatagal ng 6 na araw ang assessment. Simple lang ang requirement. Bawat isa ay kailangang makapatay ng isang peak tier 3 Thunder Beast. Kung hindi, huwag na silang bumalik. Nagulat si Zhongla sa higpit ng requirement dahil ang pinakamalalakas sa kanila ay kakarating pa lamang sa peak tier 3. Ngunit para kay Wu Guang, wala itong kahirap-hirap para sa mga galing sa elite training camp. Ipinagmamalaki niyang itinuro ang top training ngayong taon, si Lei Yaoyang na nangunguna sa grupo papasok sa Secret Realm. Si Lei Yaoyang ay may A- rank lightning type ability at kayang talunin kahit tier 4 Thunder Beasts. Muling nabanggit ni Wu Guang si Su Jingming. Ipinalagay niyang kahit mid-tier 3 ang ipinapakita ay lakas nito, ang tunay nitong combat power ay maaaring kapantay ng peak tier 3. Gumiti si Zhongla at tumanggo, bagamang alam niyang taglay na ni Su Jingming ang lakas ng tier 4. Lalong naging interesado si Wu Guang at iminungkahing magdaos ng sparring match sa pagitan ni Su Jingming at ng kanyang mga trainees. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Samantala, sa loob ng Secret Realm, naramdaman ni Su Jingming ang makapal na hangin puno ng kidlat. Walang tigil ang dagundong ng kulog. Nagpasa siyang manghuli muna ng ilang low-level ferocious beasts bago siya maghanap ng lugar na mas makapal ang kidlat para mag-cultivate. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang naabutan siya ng grupo mula sa Thunderbolt Training Camp. Kumaway ang isa at tumawag na, "Hoy, estudyante mula sa Magic Capital University." Huminto si Su Jingming at malamig na nagtanong, "Ano yon?" Sinabi ng binatang may lilang buhok na nais nilang subukin ang lapas ng mga henyo mula sa top universities. Nagmungkahi siya ng kompetisyon kung sino ang mas maraming mahuhuling Thunder Beasts sa susunod na mga araw. Agad tumanggi si Su Jingming. Wala siyang interes sa walang saysay na paniksahan. Nakikita niyang wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa tier 4. Anong karapatan nilang hamunin siya? Pagkatapos tumanggi, tumalikod siya at nagpatuloy mag-isa. Pinayuhan ng isa na lilang buhok na tigilan na ito. Ngunit ninisan niya lamang ang papalayong si Su Jingming at tinawag na duwag ang mga estudyante mula sa top universities. Hindi pinansin ni Su Jingming ang panunuiya at bulusok ng mabilis papasok sa masugsal na gubat. Biglang lumabas na dambuhalang halimaw na may matutulis na sunga at humarang sa kanyang landas. Nakita niyang isa itong Black Armored Thunderbolt na sa upper tier 1 lamang. Naalawan niya ang babala ni Zhongla na mas malalakas ang mga halimaw dito kaysa sa karaniwan. Inisip niyang ito ang perpektong oportunidad para subukan yon. Naunang umatake ang halimaw at bumuo ng nakakasilaw na bola ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga sunga. Isang malakas na kidlat ang tumama kay Su Jingming, ngunit nanatili siyang nakatayo. Walang gasgas ang kanyang katawan. Kalmado niyang sinabing,
Sapat na ang lakas ng ataking iyon para pumatay ng karamihan sa Tier 1 ferocious beasts sa ordinaryong wilderness. Gumiti siya ng matalim. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kakatibay. Kumilos siya parang kidlat at sa isang iglap ay nakalapit sa halimaw. Tumalon siya at nagpakawala ng malakas na suntok sa ulo nito. Isang atake lang at bumagsak ang halimaw. Lumitaw ang notification. Nakakuha ng 15 ability points. Napansin niya na mas matibay ang depensa ng halimaw kaysa sa karaniwang Tier 1. Maaring dahil araw-araw itong tinatamaan ng kidlat. Inisip niya na halos isang buwan na sinmula nung huli siyang pumatay ng ferocious beasts. Panahon na para seryosohin ang pangangasa at hangarin na makapunta sa Upper Tier 3 sa lalong madaling araw. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. 4 na oras ang lumipas, hinugot ni Xu Jingming ang kanyang sibat mula sa bangkay ng isang napakalaking puting lobo. Isang notification panel ang lumitaw. Napatay ang isang mid-tier 2 Swift Thunder Iron Wolf. Wolf. Ability points, plus 25. Tiningnan niya ang katawan ng halimaw ng may bahagyang pagkadismaya. Napagtanto niyang tila mas mababa ang densidad ng mga mababangis na halimaw dito kumpara sa karaniwang wilderness zones. Sa loob ng 4 na oras, 9 lamang ang napatay niya. Sa ibang mga lugar, aabot sana iyon ng hindi bababa sa 40. Habang kumakain ng energy bar, muling sinuri ni Xu Jingming ang area map sa loob. Mukhang kailangan kong ituon ng pansin sa pagpapataas ng proficiency ng aking ability dito kaysa sa pagkolekta ng malaking dami ng ability points. Ang mapa ay nahahati sa 3 rehiyon, Outer Perimeter, Central Zone, at Core. Nang mapansing nasa Central Zone siya, nagpasya si Xu Jingming na pumunta sa gubat ng mas malakas na kidlat. Marahil doon nakasentro ang lahat ng mababangis na halimaw. 5 oras ang lumipas. Sa Core Region, isang nakakatakot na pagsabog ng kidlat ang nagliwanag sa buong gubat. Sa sandaling tumapak siya roon, naramdaman ni Xu Jingming ang kaibahan. Ang likas na kidlat sa hangin ay sapat na malakas upang maapektuhan maging ang kanyang katawan. Napagtanto niyang kailangan niyang patuloy na paandarin ang kanyang ability upang maprotektahan ang sarili. Sinasabing ang anumang mababangis na halimaw na kayang mabuhay sa Core Region ay hindi bababa sa Tier 4 o mas mataas pa. Ang problema, tumingin sa paligid si Xu Jingming at wala siyang makitang kahit isang halimaw. Sa sandaling iyon, isang napakalaking anino ng ibon ang dumaan sa kalangitan. Ang katawan nito ay nababalot ng berdeng kidlat at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Nakilala ito ni Xu Jingming bilang Green Feathered Thunder Eagle, isang lumilipad na mababangis na halimaw na likas sa Core Region. Lumilipad ito patungo sa lugar na may mas malakas na kidlat upang mag-cultivate. Hindi lamang isa, isang buong kawan ng Green Feathered Thunder Eagles ang umiikot sa itaas. Hinahabol nilang lahat ang pinakamalalakas na tama ng kidlat, parang mga debotong naghahanap ng kanilang banal na lugar. Nang makita ang tagpong ito, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Xu Jingming. Napagtanto niyang hindi lamang ang uring iyon ng ibon ang may ganitong gawi. Lahat ng Thunder Beasts ay may parehong ugali. Para sa kanila, ang kidlat ang mismong kasangkapan upang sila ay lumakas. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung gamitin ko ang Heavenly Divine Lightning upang akitin sila? Matapos magpasya, agad na tumalon si Xu Jingming sa isang mataas na sanga ng puno, pumili ng magandang posisyon upang ihanda ang kanyang baliw na plano. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Umupo si Xu Jingming sa sanga ng puno at nagpasya na bago isagawa ang kanyang plano, kailangan muna niyang paghusayin ang kanyang mastery sa Heavenly Divine Lightning. Mananatili siya roon at mag-cultivate sa pamamagitan ng pagmamasid ng likas na kidlat. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat uri ng kidlat. Ang kidlat na kumakalat sa ulap, spherical lightning, hugis punong kidlat, at hugis karayom na kidlat. Napagtanto niya na sa loob ng kulog at kidlat ay may napakaraming detalye na hindi niya napansin noon. Ang bagsik nito, ang katahimikan nito, ang talim nito. Ang likas na kidlat ay tila nagsasayaw sa kanyang palad.
Lalong nakatiyak si Xu Jingming na ang pagmamasid at pagdama ng likas na kulog ay makakatulong upang mapahusay ang kanyang kontrol sa sariling ability. Makalipas ang 3 oras, isang makinang nagintong bola ng kidlat, mas siksik at mas matatag kaysa dati, ay umiikot ng maayos sa palad ni Xu Jingming. Nasiyahan siyang nagkomento na sa kanyang kasalukuyang antas ng mastery, ang skill na ito ay hindi na naiiba sa dating Sancticide S-rank Purple Heaven Divine Lightning. Ngunit upang makausad pa at marating ang realm ng Liquefying Lightning ay malamang mangangailangan pa ng mas mahabang panahon. Malinaw kay Xu Jingming ang landas ng energy cultivation, liquefaction, solidification, pagkatapos ay condensation. Bawat hakbang ay nagdadala ng exponential na pagtaas ng kapangyarihan. Nagpasya siyang tapusin muna ang pagsisinang ng araw na iyon. Panahon na para bumalik sa Central Zone at subukan ang kanyang bagong ideya. Pagbalik sa Central Area, hindi nag-adlingan si Xu Jingming na magpakawala ng napakalaking dami ng Heavenly Divine Lightning. Nababalot ang buong katawan niya ng makinang nagintong aura ng kidlat. Kung makakaani siya ng napakaraming ability points ay nakasalalay ng buong buo sa pagtatangkik na ito. Mula sa kailaliman ng gubat, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga ungol at mabibigat na yabag. Ngumiti si Xu Jingming. Talagang gumana ang kanyang plano. Sumugod siya paabante parang isang palawa, may gintong kidlat na tila paanyaya sa kanyang likuran. Sumigaw siya ng may pang-uuyam sa mga halimaw. Thunder Beasts, hali kayo! 2 oras ang lumipas. Isang napakalaking grupo ng iba't ibang uri ng halimaw ay ngayon ay desperadong humahabol kay Xu Jingming. Nang makita niyang sapat na ang kanilang bilang, alam niyang oras na upang simulan ang dagrang pag-aani. Isang kumpiyansadong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xu Jingming. Mahinang bulong niya. Halos sapat na ang oras para mag-ani. Biglang huminto si Xu Jingming. Ang kidlat na ilalim ng kanyang mga paa ay nag-ugat sa lupa habang naghahanda siyang harapin ang nangangalit na pagluso. Napapalibutan ng napakaraming mababangis na halimaw na natiling ganap na kalmado si Xu Jingming. Sa isang mayabang na tinoy, idineklara niya, "Dahil gustong-gusto niyong maligo sa aking kidlat, pagbibigyan ko kayo." Lightning Prison. Ang unang halimaw na sumugod ay agad na linulumon ng dagat ng gintong kidlat. Nagpakawala sila ng malaglim na hiyaw bago tuluyang maging abo. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at kinontrol ang saglisam ng lightning ayon sa kanyang kagustuhan. Ang buong lugar ay nagbago at naging tunay na kulungan ng kulog. Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab sa kanyang kinaroroonan, bumuo ng nagilalaglab na Red Lightning Prison na tunupop ang lahat sa loob ng sakop nito. Ang shockwaves ng Lightning Prison ay kumalat palabas, pinalipad sa ere ang mga malalaking halimaw bago sila tuluyang pinaripiraso. Sa gitna ng Lightning Prison, malakas tumawa si Xu Jingming at sumigaw, "Hali kayo, magpapakawala pa ako ng mas maraming enerhiya." Isang marundas na bagyong enerhiya ng kulog ang sumabog at linupog ng bawat halimaw na sumusugod sa kanya. Bumaha ang system notifications. Sa isang galaw lamang, naburan niya ang mga alon ng mababangis na halimaw sa Tier 1 hanggang Tier 3 at nakakuha ng napakalaking dami ng ability points. Humahampas ang kanyang buhok sa hangin habang patuloy na kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan. Hindi maitago ni Xu Jingming ang kanyang tuwa. "Ha! Talagang gumagana ang planong ito. 10 beses mas mabilis ang efficiency kaysa dati." Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video. Naway mapuno ng walang hanggang kaligayahan ng inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta. Sa gitna ng larangan ng digmaan na halos natatakpan na ng mga bangkay ng mga halimaw, tahimik na nakatayo si Xu Jingming. Ang lupa ay wasak at may bakas ng mga tama ng kidlat sa paligid. Bagaman medyo pagod na ang kanyang katawan matapos ang tuloy-tuloy na labanan, Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. nananatiling kalmado ang kanyang mukha habang sinusuri niya ang mga gantimpalang nakuha mula sa mga pinatay na halimaw. Nakakuha ako ng 1,813 ability points. Mahinang bulong niya sa sarili habang mabilis na nagkakalkula sa isip. Sa bilis ng pagtaas ng kanyang puntos,
Hindi na magtatagal bago niya maabot ang level 3 upper rank. Ito pa lamang ang unang araw ng kanyang plano na 6 na araw at 6 na gabi ng halos walang pahinga. 2 oras sa pag-akit ng mga halimaw, 8 oras ng pakikipaglaban, at 2 maikling pahinga lamang para kumain. Kung magiging maayos ang lahat, kaya niyang makakuha ng humigit sa 3,600 ability points bawat araw. Hindi pa kasama roon ng oras na ginugugol niya sa pagmamasad sa kapaligiran at pag-aaral sa kilos ng mga halimaw. Sa isip ni Xu Jingming, malinaw ang kanyang hinaharap. Sa ngayon, kailangan muna niyang kolektahin ang mga bunga ng digmaan. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga bangkay ng Thunder Beast upang kunin ang mga kristal na naiiwan sa kanilang mga katawan. Mula sa unang level 3 Thunder Beast na kanyang napatay, 1 lilang kristal ang kanyang nakuha, 1 Thunder Core. Habang hawak ang kumikinang na kristal sa kanyang kamay, hindi maitatago ni Xu Jingming ang kanyang kasiyahan. Ang gantimpalang ito ay isang napakagandang simula. Lumipas ang 5 araw sa gitnang bahagi ng Thunder Region. Sa madilim na gabubatan, ang isang grupo ng 3 tao ay dahan-dahang naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Ang isang batang babae na may blonde na buhok ay halatang pagod. Talaga bang kailangan nating gumising ng 3 AM ng madaling araw araw-araw? Reklamo niya. Tumingin siya kay Lea Yanggang. Tahimik siyang sumagot. Sa Thunder Region, halos walang pagkakaiba ang tres ng madaling araw at tanghali. Palaging maliwanag dito dahil sa kidlat sa kalangitan. Napabuntong hininga ang babae. Kailan ba tayo makakauwi? Ngayong araw ang huling araw ng pagsusuri. Makakaalis tayo pagkatapos ng 6:00 ng gabi, sagot ni Lea Yanggang. Ipiniliwanag din niya kahit natapos na nila ang kanilang misyon, mas mabuti pang manatili sila sa rehiyon upang magpakita ng mas magandang impresyon sa elite training camp. Sa katabi nila, nagsimulang mag-usap ang 2 pa nilang kasama. Pinagtatawanan nila ang isang estudyante mula sa Modo University na unawang hindi nakinaya ang hirap at umalis ng maaga. Ang lalaking may lilang buhok ay mayabang pang nagsabi, mas tamang desisyon ang sumali sa Thunderbolt Martial Hall kaysa mag-apply sa isang universidad. Ipinagmamalaki niya na kinailangan nilang palitanan sa pagbabantay at pahinga upang matapos ang kanilang misyon sa panghuhuli ng mga halimaw. Pero biglang, naninig ang lupa. Nagulat ang buong grupo. Ano yun? Lindol ba? Sigaw ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya ang totoo. Beast Tide! Mabilis na pinakalma ni Lea Yanggang ang grupo. Huwag kayong magpanik, hindi ito malaking sukat ng Beast Tide. Pero ang katotohanan ay mas nakakatakot pang ito. Dahil ang nangunguna sa malaking kawan ng mahalimaw ay walang iba kundi si Xu Jingming. Para siyang bagyong dumaraan sa gabubatan habang daan-daang mabangis na Thunder Beast ang sumusunod sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Agad niyang nakilala ang blonde na babae. Sa una ay inakala ni Lea Yanggang na hindi sinasadyang naakit ni Xu Jingming ang mga halimaw at handa siyang tumulong upang ipakita ang kanyang lakas. Ngulit biglang sumigaw ang blonde na babae. Tingnan mo, sinasadya niya. Napagtanto niyang sadyang dinadala ni Xu Jingming ang mga halimaw patungo sa kanila. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang reaksyon, parang kidlat na dumaan si Xu Jingming sa kanilang tabi. Ganap niyang binaliwala ang kanilang presensya. Naiwan ang 3 na nakatayo sa pagkabigla habang ang malaking kawan ng mga halimaw ay dumaan sa kanilang paligid. Mula sa malayo, tila isang maliit na itim na tuldok lamang si Xu Jingming na hinahabol ng isang dagat ng Thunder Beast. Tumawa ang blonde na babae. Nararapat lang iyon sa makasariling lalaki. Ngunit napansin ni Lea Yanggang ang isang kakaiba. Hindi sila inaatake ng mga Thunder Beast. Napagtanto niya ang dahilan. Ginagamit ni Xu Jingming ang Golden Lightning upang akitin ang mga halimaw.
Hindi maintindihan ni Lea Yanggang. Si Xu Jingming ay level 3 mid-rank lamang. Paano niya nagawang akitin ang napakalaking kawan ng mga halimaw? May ilan pa ngang nasa level 3 peak. Tingnan mo, tumigil siya, sigaw ng babae. Huminto si Xu Jingming. Isang napakalakas na golden lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Isang bagyo ng kidlat ang kumalat sa napakalawak na uri. Sa loob lamang ng isang sandali, ang lahat ng halimaw sa loob ng sakaw ay napunit sa maraming piraso. Nanlaki ang mga mata ni Lea Yanggang. Ang sakop ng pag-atake na iyon ay hindi kapani-paniwala. Kahit siya na nasa level 3 peak ay kaya lamang magpalawak ng 30 meters ng sakaw. Ngunit ang kay Xu Jingming ay mas malawak pa. Nagsimulang magduda si Liao Yangyang. Ang kakayahan sa kidlat na iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan na rank ability lamang. Maaari bang ito ay S-rank? Ngunit tila imposible iyon. Ang tanging S-rank na estudyante sa Modo University ay isang freshman lamang. Habang ang taong ito, si Xu Jingming, ay malinaw na nasa level 3 mid-rank lamang at nakatayo sa kanilang likuran. Ang dalawang kasama ni Liao Yangyang ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang isang tao mula sa Modo University ay maaaring maging ganito kalakas. Sa kanilang mata, ang pagpatay ni Xu Jingming sa mga level 3 Thunder Beasts ay kasing dali lamang ng pagpatay sa mga manok. Sa kabilang banda, si Xu Jingming ay nakatayo sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga halimaw. Tahimik niyang sinusuri ang kanyang mga nakuha. 23,000 ability points. Sa wakas, sapat na iyon upang tumaas ang kanyang level. Matapos ang 5 araw at 5 gabi na halos walang tulog, unti-unti nang bumababa ang kanyang kondisyon. Panahon na upang humanap ng isang tahimik na lugar upang ilaan ang kanyang mga puntos at pagkatapos ay bumalik na. Samantala, nawala na ang pagmamayabang sa mukha ng lalaking may lilang buhok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liao Yangyang at nagtanong, "Kuya Yangyang, kaya mo bang harapin ang mga halimaw na leon kanina?" Sandaling nag-isip si Liao Yangyang bago sumagot, "Kaya ko, ngunit tiyak na hindi kasing bilis at kasing linis ng ginawa ni Xu Jingming." Pinunasan ng lalaking may lilang buhok ang pawis sa kanyang noo at mahina siyang bumulong. Ang taong iyon talagang may husay. Mas malakas pa nga siya kaysa kay Liao Yang. Bigla siyang nabagabag sa isang bagay. Kung hindi sana tinanggihan ni Xu Jingming ang kanilang taya noon, malamang ay lubos silang mapapahiya ngayon. Habang iniisip iyon, muli siyang nagtanong kay Liao Yangyang, "Kuya Yangyang, sa palagay mo ba kayang talunin ni Xu Jingming ang isang level 4 na mabangis na halimaw na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, tulad ng kaya mong gawin?" Sumagot si Liao Yangyang matapos ang maikling katahimikan. Batay sa lakas na ipinakita ni Xu Jingming kanina, imposible iyon. Ngunit agad na sumabat ang babae. Hindi, kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas pa rin si Liao Yangyang. Lumipas ang 10 minuto. Nakahanap si Xu Jingming ng isang tahimik na lugar sa kagubatan. Umupo siya sa lupa at tahimik niyang binuksan ang system interface sa harap niya. Agad niyang iniutos sa sistema na ilaan ang kanyang mga puntos. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na golden lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kidlat ay kumalat palabas sa paligid at ang lupa sa paligid niya ay bahagyang nanginig. Ang kanyang realm ay sumulong. Umakyat siya sa level 3 upper rank. Ang kanyang pisikal na katawan at espiritu ay parehong tumaas ng 5 puntos at ang sakop ng kanyang kakayahan sa kidlat ay lumawak hanggang 40 meters. Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay mahahambing nasa isang level 4 ability user. Sa una, balak na sana niyang umuwi. Ngunit nang makabawi na ang kanyang espiritu at lakas, nagbago ang isip ni Xu Jingming. Nagpasisya siyang pumasok pang mas malalim sa core area ng Thunder Region upang pagmasdan ang natural na kidlat at humanap ng pagkakataon upang makakuha ng karagdagang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kidlat. Samantala,
Nasa labas ng Thunder Region si John Loro. 5 araw at 5 gabi na wala si Su Jingming at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari kaya sa kanya? Nag-aalala si John Loro. Kahit siya mismo ay kaya lamang manatili sa loob ng rehiyon ng 8 araw. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Wu Guang at nagtanong, "Bakit naririto ka pa rin, John Loro?" Sumagot si John Loro, "Naghihintay ako sa pagbalik ng junior brother ko." Nagulat si Wu Guang. "Ang estudyante bang nakilala ko 5 araw na?" Tumango si John Loro. "Ngayon ang ika-6 na araw, dapat ay bumalik na siya kanina." Agad namang inayusan ni Wu Guang ang kanyang loob. "Plano ko rin namang pumasok sa Thunder Region upang manghuli ng mga halimaw. Habang papasok ako, tutulungan kitang hanapin siya." Nagpasalamat si John Loro. Ngunit kumaway lamang si Wu Guang. "Pareho naman tayong mula sa Thunderbolt Martial Hall. Natural lamang na magtulungan tayo." Pagkatapos, pumasok siya sa kagubatan. 6 na oras ang lumipas sa core area ng Thunder Region. Si Su Jingming ay nakaupo sa isang mataas na sanga ng puno habang tahimik na minamasdan ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. Pakiramdam niya ay oras na upang umuwi. Lumundag siya pababa mula sa puno. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, boom! Ang malakas na impact ng kanyang paglupag ay nagpabasag ng lupa sa ilalim niya. Tahimik niyang sinuri muli ang kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ng isang level 3 upper rank ay tunay na malakas. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan bago maabot ang level 3 peak. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw ng halimaw sa kagubatan. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang isang napakalaking uso. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng berdeng kidlat. Agad itong nakilala ni Su Jingming, isang Storm Thunder Bear, isang 4th Order upper rank na mamingis na halimaw. Alam ni Su Jingming na kaya na itong tapusin sa isang iglap gamit ang kanyang kidlat. Ngunit, nais niyang subukan ng lakas ng kanyang mga kamao matapos ang kanyang pag-angat ng level. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Su Jingming diretso sa napakalaking uso habang ang Golden Lightning ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Wu Guang na nagtatago sa likod ng isang puno ay nasaksihan ng esenang yon. Nagulat siya nang makilala ang taong hinahanap niya buong araw. Hindi niya inakala na makikita niya si Su Jingming sa lugar na ito. Maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon at napagtanto na umakyat na si Su Jingming sa level 3 upper rank. Ngunit ang sakop ng kanyang kidlat ay tila kakaiba. Bukod pa doon, tila balak pa niyang harapin ng direkta ang isang level 4 na halimaw. Mahinang natawa si Wu Guang. Ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Inisip niya ang junior brother ni John Lo ay may kapuri-puring tapang. Ngunit para sa mga henyal, minsan kailangang muna nilang maranasan ang pagkatalo bago nila tunay na maunawaan ang kanilang mga kakulangan. Sumigaw sa galit ang Storm Thunder Bear habang lalo pang lumalakas ang berdeng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan. Iwinawisway nito ang napakalaking kuko na pinalakas ng kidlat at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok patungo kay Su Jingming. Ngunit bilang tugon, diretso ring sumuntok si Su Jingming. Ang kanyang kamao ay nababalutan ng Golden Lightning. Nagbanggaan ang kanyang kamao at ang kuko ng uso. Boom! Ang isang napakalakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Guang. Hindi lamang napigilan ni Su Jingming ang pag-atake, ang Golden Lightning nito ay maliwanag na mas malakas pa kaysa sa kidlat ng uso. Ito ay isang 4th Order upper rank na mamingis na halimaw. Isang buong major rank na mas mataas kay Su Jingming. Hindi ito tama. Nababasa ng pawis ang noo ni Wu Guang. Ang kakayahang iyon ay tiyak na hindi ordinaryong rank ability. Ito ay dapat S-rank. Maaring pangang mas mataas.
At ang pangalang Xu Jingming ay parang pamilyar yun sa kanya. Sa isang iglap, bigla niyang naalala. Xu Jingming. Siya ang S-rank lightning freshman ng Modo University. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanyang pagkabanghag. Sinong mag-aakala na isang freshman ay maaring umakyat sa level 3 upper rank ng ganito kabilis? Habang nakaharap sa mamingis na halimaw, gumiti lamang si Xu Jingming. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. At may kumpiyansang sinabi, "Mukhang mas malakas pa rin ang kidlat ko." Naririnig at naiintindihan ni Xu Jingming ang mga mapang-uyam na salita. Ang napakalaking oso ay naglabas ng isang galit na hiyawan at diretso na sumuod sa kanya. Ang malaking paa nito ay bumagsak patungo sa eksaktong pwesto kung saan nakatayo si Xu Jingming. Wala sa isip ni Xu Jingming na umiwas. Sinuntok niya ito ng diretsyo na nagbanggaan ng harapan sa napakalaking paa. Ang epekto ay parang kidlat na kumidlat sa buong kagubatan. Parang sinuntok ng higanting oso ang isang pader na gawa sa bakal. Si Xu Jingming ay nanatiling matatag sa kanyang pwesto, ganap na hindi nasugatan. Ang direktang pagbanggaan ng lakas ni Xu Jingming at ng lakas na ika-4 na ranggong halimaw ay nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na yumugyug sa buong kagubatan. Habang pinapanood mula sa malayo, kahit ang isang may karanasan tulad ni Wu Guang ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Nagsigaw siya sa loob ng kanyang isip. Puti na, may lakas siyang harapin ng diretsyo ang isang mataas na antas na ika-4 na ranggong oso. Hindi na siya tao. Isa siyang uri ng tao na mabangis na hayop. Habang binibigkas niya ito sa sarili, ngumisi siya sa mga mapagmataas na estudyante sa elite camp. Gusto niyang makita nila kung ano talaga ang itsura ng isang tunay na henyo mula sa isang nangungunang unibersidad. Sa pag-iisip na yon, agad niyang kinuha ang kanyang kamera. Samantala, nagpatuloy pa rin ang laban ni Xu Jingming. Matapos harangin ang pag-atake, siya ay ngumiti ng labis na kasiyahan. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi papantay sa lakas ng ika-4 na ranggong Storm Thunder Bear. Nag-igsi si Xu Jingming ng kanyang katawan. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas. Sumigaw siya, "Ang lakas kong ito ay pagsasamahin ng 3,000 unit ng vital energy. Ito ang hindi matatalo na Thunder Body. Ito ang Thunder Extreme State." Sa lakas ng Thunder Extreme State, si Xu Jingming ay naging una at sumugod pasulong. Naglunsad siya ng isang malakas na suntok sa oso. Ang kanyang kamao ay tumago sa parang bakal na balat at balahibo ng hayop. Ang dugo ay kumalat sa hangin. Ang oso ay sumigaw ng sakit at napahinto ng isang hakbang paatras. Hindi ito inaasahan na ang maliit na biktima ay nagtataglay ng napakatinding lakas. Bagamat lubhang nasugatan, agad na gumanti ang oso gamit isang mabangis na pagkislap. Ngunit madaling naiiwasan ito ni Xu Jingming. Kahit na ang puwersa ng lakas ng oso ay bahagyang itinulas siya paatras, nanatili siyang matatag sa kanyang posisyon, handa na para sa susunod na pagbanggaan. Medyo nagulat si Xu Jingming. Ang isang buong lakas na suntok ay hindi naputol ang paa ng oso. Alam niyang madali niyang ipapanalo kung gagamitin niya ang isang sandata. Ngunit ngayong araw, nagpasi siyang labanan gamit lamang ang kanyang mga hubad na kamao. Dahil sa pagkakasugatan, muli na namang sumigaw ng galit ang oso. Ang asul na kidlat ay nagsimulang makapaligid sa katawan nito. Ito ay nag-iipon ng napakalaki dami ng thunder energy. Naghahanda itong ilabas ang isang mapangwasak na pamamanaan. Agad niyang nakilala ito si Wu Guang. Ang oso ay malapit nang ilabas ang kakayan nitong thunderstorm, isang lubhang mapanganib na kasanayan. Kung mahuhuli si Xu Jingming dito, mamatay siya o magdudulot ng matinding pinsala. Karaniwan, ang isang tao ay umaatras at kumikilos lamang matapos ang bagyo. Ngunit kilalang makilalang na walang ganitong intensyon si Xu Jingming. Habang nakaharap sa nangingisig na bagyo ng kidlat, walang takot na ipinakita si Xu Jingming. Sa halip na ipagtatanggos ang sarili, tumalong ng mataas si Xu Jingming sa hangin at diretsyo na dumungo sa oso. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng gintong kidlat. Ang tanawin ng dalawang daluyan ng kidlat, isang asul, isang ginto, na nagbanggaan ay katakot-takot at napakagandang tingnan. Protektado ng gintong kidlat at ng baluti na natatangi sa kanyang katawan, si Xu Jingming ay diretso na tumago sa bagyo ng kidlat nang hindi siya nasugatan kahit papaano. Lalo lamang itong nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Sa sandaling lumitaw siya sa harap ng nakatigilang oso, gumiti siya at muling sumuntok.
Diretso itong itinutok dito. At sa gayon ay nagpatuloy ang labanan ng tao at hayop na parang isang bapor ng kidlat. Si Xu Jingming ay gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Walang tigil na sinasaktan ang napakalaking katawan ng oso. Ang oso ay paulit-ulit na inilalagay ang mga kuko nito bilang pagbabawi. Ngunit bawat pagkislap ay walang laman kundi hangin. Si Xu Jingming ay nakaramdam ng kasiyahan. Kung ikukumpara sa kanya, ang ika-4 na ranggadong halimaw na ito ay napakalaki at napakabagal. Hindi na niya nais na maglaro pa. Ibinuhos ni Xu Jingming ang kanyang huling pag-atake, ang Thunder Dragon Fist. Isang matingkad na gintong kidlat na dragon ang nabuo sa paligid ng kanyang kamao at diretso na tumungo sa oso habang siya ay sumigaw, "Mamatay ka!" Ang Thunder Dragon Fist ay madaling tumama sa ulo ng oso. Pinatay nito sa isang saksak lamang. Dahan-dahang bumaba si Xu Jingming sa lupa habang ang napakalaking oso ay bumagsak. Isang paalala ng sistema ang lumitaw sa kanyang harapan. Mataas na antas na ika-4 na ranggadong oso ay natanggal. Mga puntos ng kakayahan ay dagdag ng 32 at... Habang nasasaksihan ng eksena, si Wu Guang ay nakatayo doon na nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwala. Ang hari ng rehiyong ito ay ganap na pinatay ng ganoon na lamang. Hindi siya isang uri ng taong halimaw. Siya ay isang dragon. Bulong niya sa pagkabigla. Lumapit si Wu Guang kay Xu Jingming at pumanakpak ng may paghanga. Talagang hindi ka kapani-paniwala. Talagang nararapat sa iyo bilang isang S-rank mula sa MAD, sabi niya. Medyo nagulat si Xu Jingming nang makita itong lumitaw doon habang nakatayo sa harap ng napakalaking bangkay. Hindi nagsawa si Wu Guang sa pagpapuri. Sinabi niya na kung ang bansa ay mayroong higit pang mga henyo sa ika-3 ranggado na kayang pumatay ng mga ika-4 na ranggadong halimaw tulad ni Xu Jingming, kung gayon ang pag-alis ng mga mabangis na hayop ay hindi na magiging malayong pangarap. May inggit na itinaas ni Wu Guang ang kanyang kamera. Sinasabing na itala niya ang buong kamanghamanghang laban. Hiningi niya ang pahintulot ni Xu Jingming na gamitin ang recording bilang materyales sa pagtuturo para sa kanyang martial arts academy. Masayang pumayag si Xu Jingming. Iniisip pa niya na hindi naman niya ibinuhos ang kanyang buong lakas, kaya naman ang pagpapakita nito sa mga estudyante ng Thunder Training Camp ay hindi makakaapekto sa kanya. Narinig ito ni Wu Guang at natuwa at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ngalan ng Thunder Training Camp. Pagkatapos ay biglang tinanong si Wu Guang ni Xu Jingming tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos magtapos at inalok siya na sumali sa Thunderbolt Martial Arts Hall. Inaalok niya ito ng isang labis na kaakit-akit na mungkahi. Ang pinuno ng Thunderbolt Martial Arts Hall, isang ikasariw na ranggadong Thunder Element Martial Saint, ay personal na magtuturo kay Xu Jingming. Hindi lamang yun, bibigyan din siya ng otoridad na bantayan ang Thunderbolt Sacred Realm kasama ang pinakamataas na antas ng benepisyo. May magalang nangiti si Xu Jingming at sumagot na seseryosohin niya ito. Napagtanto din niya na ang pagbabantay sa Thunderbolt Secret Realm ay magiging kumikitang pagkakataon sa isang tulad niya na may Thunder Element. Kaya naman, siya ay isang firstman pa lamang kasalukuyan, kaya naman walang kailangang magmadali. Ipinapaalala ni Wu Guang kay Xu Jingming na ang kanyang kuya na si Jan ay naghihintay pa sa labas at itinanong kung plano bang manatili pa si Xu Jingming. Kung oo, ipalalam niya ni Wu Guang ito kay Jan para hindi siya mag-alala. May kaunting hiya sa ngiti si Xu Jingming at sinabing hindi na kailangang abalahin pa ang instructor. Babalik na agad siya. Nahiya siya dahil sa pagkalugmok niya sa pagsasanay hanggang sa makalimutan niya ang kanyang kuya at mapag-alala ito. Bago umalis, bulong ni Wu Guang ng may paghanga tungkol sa paanong si Xu Jingming ay nanatili sa loob ng Thunderstorm Zone ng 6 na magkakasunod na araw, habang ang kanyang sariling tala ay 4 lamang. Nagpaalam si Xu Jingming at nagsimulang hawakan ang bunga ng labanan. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, kumuha siya ng kutsilyo sa makapal na balahibo ng oso. Ang natagpuan niya ay isang kumikinlap na Spirit Stone. Tumango si Xu Jingming ng nasisiyahan na nagsasabing bagamat medyo hindi kasing husay ng ibinigay sa kanya ni Kuya Jan, ito pa rin ay isang napakabuting ani. Lumipat ang eksena sa isang ligtas na lugar. Nagulat si Jan. Pagkatapos ay natuwa nang makitang lumabas na si Xu Jingming. Habang lumalabas si Xu Jingming ay napahinga si Jan ng malalim. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na manatili si Xu Jingming sa loob ng 6 na araw at 5 na gabi at tinanong kung kumusta siya.
Tanging sumagot lamang si Xu Jingming na hindi naman siya masyadong naramdaman, napapagod lang siyang ng husto. Inakbayan ni Jan si Xu Jingming at sinabing ang sino mang tao ay mapapagod kung hindi natutulog sa loob ng 5 araw habang patuloy na nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop. Pinayo niya itong ang pagpapalakas ay nangangailangan ng balanse sa pagiging aktibo at pahinga. Pagkatapos ay dinala siyang pabalik. Gabing iyon ng 9:00, sa loob ng opisina ni Wu Guang, isang grupo ng mga estudyante ang nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ni Wu Guang na ang 6 na araw na pagsusuri ay maayos nang nangyari ng walang nasawi. May kumpiyansa ng iniulat ni Lei Yanggang na natapos na nila ang kanilang misyon. Bawat isa sa kanila ay nakapatay ng isang peak 3rd rank na mabangis na hayop at siya mismo ay nakapag-isa pang pumatay ng isang low-tier 4th rank na hayop. Naisip ni Wu Guang na si Lei Yanggang bilang isang nagtapos mula sa elite training camp ay makakalaban ng mas mataas sa kanyang antas at makakapagpatay ng isang low-tier 4th rank na hayop ay talagang kahanga-hanga. Ngulit agad niyang inihambing ito sa sarili niyang isip. Sa kasamaang palad, kung ikukumpara sa napakatinding pagganap ni Xu Jingming, malayo pa rin siya. Gayunpaman ay dapat kong bigyan siya ng ilang papuri. Pinuri ni Wu Guang ang buong pangkat dahil hindi sila nabigo sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang mga impresyon nila kay Xu Jingming. Nagsimulang ibahagi ng grupo ang kanilang opinyon. Sinabing nakatagpo sila ni Xu Jingming. Ang kanyang lakas ay kahanga-awa. Malayo sa karaniwang mid-tier 3rd rank. Marahil ay nasa peak 3rd rank na. Isa pang estudyante ay may kumpiyansa ng ipinahayag na si Xu Jingming ay talagang malakas, ngunit hindi pa rin maihahambing kay Lei Yanggang. May makahulugang ngiti si Wu Guang at tinanong, "Ganun ba?" Matapang na iginig-isted ng mga estudyante na ang kanilang elite training camp ay tiyak na mas malakas kaysa sa sinuman mula sa Mad University. Kinuha ni Wu Guang ang isang spherical recording device at misteryosong nagsabing, "Mayroon akong isang video dito. Panoorin muna natin." Sa mga salitang iyon ay inilabas niya ang device. Ito ay lumutang sa himpapawbig at nagprojekta ng isang sinag ng asul na liwanag pababa. Naghahandang i-play ang larawan. Nagsimula na ang video. Ang imahe ng isang napakalaking thunder-type na halimaw ay lumitaw sa screen. Isang estudyante ay sumigaw ng takot. Ito ay isang Thunder Bear. Mabilis na tinansya ng isa pa. Batay sa laki nito, ito ay hindi bababa sa peak 4th rank. Lahat sila ay huminto sa paghinga nang may isang nahiyahiyang nagsabing, "Tingnan nyo, ang kalaban nito ay..." Pagkatapos ay lumitaw ang imahe ng kalaban ng uso, ang 3 estudyante ay natigilan. Nangangitim ang kanilang mukha. Nakanganga sila sa pagkabigla. Ang isang nagsalita kanina ay ngayong nahihiyang nagsasabing, Ito ay si Xu Jingming." Sa sandaling iyon ay ganap nang nabasag ang pagmamatas ng henyo ng elite training camp. Ang recording ay nagpapakita ng isang kumikinang na Xu Jingming na nagsasagawa ng isang napakalaking suntok na hugis dragon laban sa napakalakas na ayop. Habang nanonood ng proyeksyon, sina Lei Yanggang at ang 2 estudyante ay namamangha. Sinabi ng mga estudyante na ang aura ni Xu Jingming ay katumbas ng Storm Thunder Bear at nagtataka kung paano siya naging napakalakas ng napakabilis. Si Wu Guang ay humingi ng kanilang mga opinyon. Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay inamin na ang lakas ni Xu Jingming ay napakalakas at hihigit sa imahinasyon at nagtatanong kung siya ba ay isang mid-rank tier 3 lamang. Ibinunyag ni Wu Guang na noong makilala niya ito, si Xu Jingming ay nasa high rank tier 3 na. Nagulat ang lalaking estudyante, hindi makapaniwala sa napakabilis na pagunlad. Itinuro ni Lei Yanggang na ang isang high rank tier 4 na hayop ay madaling mapupuksa ang karamihan ng mga ability user na nasa parehong ranggo. At idinagdag ng lalaking estudyante na lalong hindi kapanipaniwala na natalo ni Xu Jingming ito sa malapit na labanan. Upang bigyang katatwiran ng ganitong lakas, inisip ng lalaking estudyante na baka si Xu Jingming ay isang espesyal na kaso ng haka-haka na baka paborito ng punong guro. Itinaboy ito ni Wu Guang at ipinaliwanag. Ang kalamangan ni Xu Jingming ay ang kanyang hindi kapanipaniwalang talento bilang isang S-rank na ability user. Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay nabigla nang malaman na isang freshman sa universidad ay maaaring maging high rank tier 3.
Kinumpirma ni Wu Guang na si Su Jingming ay isang lalaking gulang na first year na estudyante lamang. Napakasakit ito sa grupo. Napagtanto nila na bagaman ang kanilang average na edad ay mas mataas, ang isang taong gulang ay labis na nahuhusayan sila na nagpaparamdam sa kanila na sinayang nila ang kanilang taon ng pagsasanay. Makita ang kanilang mga ekspresyon na talunan, ipinaliwanag ni Wu Guang na hindi niya ipinakita ang video para hadlangan sila, kundi para hikayatin silang gawing pinakamataas na layunin si Su Jingming. Nagbukas ng isip, sumang-ayon sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante na nagpapakita ng bagong pagpapasya. Humiling si Lei Yanggang ng kopya ng recording at plano ng instructor na i-upload ito sa panloob na webpage ng Martial Arts Hall. Gayunpaman, ang lalaking estudyante ay nagbanggit ng alalahanin. Napaalala sa kanya na malapit nang magsimula ang National University League. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakalimot, bumuntong hininga si Wu Guang at nagpasya na huwag i-post ang video. Ipinaliwanag niya na kung makikita ito ng ibang mga universidad, titingnan nila si Su Jingming bilang target sa palaro. Nabanggit niya na ang Magic City University ay nasa pangalawang pwesto noong huling pagkakataon at binanggit na sa lakas ni Su Jingming, sila ay nasa magandang posisyon para labanan para sa unang pwesto. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Su Jingming sa tunog ng tumatawag na telepono. Nang mapagtanto na natulog siya ng 2 araw ng tuluyan, sinagot niya ang tawag kay Principal Ling. Binabalasihan siya na ang Heaven's Mandate Sect ay nag-aayos ng paghihingganti. Tiniyak ng punong guro na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay protektado, ngunit hinihimok siyang durugin agad ang kanyang protective talisman kung makatagpo siya ng panganib, dahil malamang na siya ang pangunahing target. Tinanggap niya ang babala. Inisip niyang medyo ligtas siya dahil sa mahigpit na seguridad ng kanyang lokasyon at ang talisman, kaya naman nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa madilim na punong tanggapan ng Heaven's Mandate Sect, 2 tauhan na nakasuot ng hood ay lumuhod sa kanilang pangkalahatang pinuno. Inireport nila na ang bahagi ng Magic City ay nangangamba sa mabilis na paglago ng S-rank na freshman na Su Jingming at humihini ng pahintulutan na patayin siya. Itinanong ng pinuno ng sect ang kanyang lokasyon at sinabi ng isang tauhan na pangalang Bluedale na si Su Jingming ay nagsasanay sa Thunder Secret Realm at hindi aalis doon sa ilang panahon. Inutusan ng pinuno ng sect si Bluedale na alisin si Su Jingming at sirain ang Secret Realm ng Thunder Martial Arts Hall. Masayang tinanggap ni Bluedale ito na ipinapahayag na nasisiyahan niyang manghuli ng henyong tao. Ang isa pang miyembro ay may kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Bilang isang mid-rank Tier 4 user, naniniwala siyang walang magiging mali kahit ang beast punong guraw na si Ling Guang ay maki-intervene sa kanyang space-type na kakayanan. Pabalik sa lungsod, naglalakad si Su Jingming sa isang masiglang palengke na nakadekora para sa parating na Spring Festival. Nakaramdam siyang lungkot na muli siyang mag-iisang magdiriwang ng pista. Inisip niya ang kanyang pag-unlad sa pagpapayaman. Binanggit na bagaman ang pagsipsip ng Thunder Crystal Core ay nagbigay ng malaking tulong, nakikita niya pa ring masyadong mabagal ang bilis ng pagpapabuti. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Upang makahanap ng mas mabilis na pag-unlad, dumating siya sa isang napakalaking skyscraper na kumikislap ng elektrisidad. Umaasa siyang hindi siya mabibigo ng pasilidad na ito, ang Thunder Tower. Naalala niya ang mataas na rekomendasyon ng kanyang senior brother na si Zhang Lo. Sa loob ng Thunder Tower, ipinakita ni Su Jingming ang kanyang credentials sa isang receptionist na nagsabi na ang kanyang S-Class Pass ay nagbibigay sa kanya ng oras na paggamit sa lihim de silid sa 3 palapag. Nagtataka siya kaya tinanong niya ang kahalagahan ng 3 palapag. Ipinaliwanag ng receptionist na ang tore ay may mga palapag at kung mas mataas ang palapag, mas maganda ang mga kondisyon para maobserbahan ang natural na kidlat. Nasiyahan si Su Jingming kaya nagpasisya siyang gamitin agad ang kanyang pass. Dumating siya sa 3 palapag. Pumasok siya sa lihim na silid. Sa una ay nalilito siya dahil walang nakikitang kidlat. Gayunpaman,
ang hilaw na berdeng elektrisidad ay nagsimulang kumislap ng husto sa paligid ng silid. Nabighani si Zhu Jingming kaya inahabot niya ang kamay para hawakan ng enerhiya. Natukoy niya itong fundamental na anyo ng kidlat kaya umupo siya ng naka-cross-legged para mag-cultivate na binanggit na hindi tulad ng thunderstorm zone. Ang silid na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maobserbahan ng malapit ang masising detalye ng elemento. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Zhu Jingming ang kanyang sesyon na ramdam ang tagumpay. Ini-compute niya na kung makakapag-cultivate siya ng patuloy sa silid na ito sa mas mababa pang mga araw, maaabot niya ang kinakailangang husay para gawing likido ang kanyang kidlat. Nabigla siya nang may kumakatok sa sliding door. Maingat na sinabi ng receptionist na natapos na ang oras ng kanyang paggamit. Sabik na magpatuloy, tinanong ni Zhu Jingming kung paano mapapahaba ang kanyang oras. Ipinaliwanag ng receptionist na ang dagdag na oras ay dapat ipagpalit gamit ang Thunder Crystal course. Gayunpaman, ang ikatlong palapag ay tumatanggap lamang ng Tier 4 na course. Ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbibigay ng isang oras na paggamit at bawat dagdag na minor rank ay nagdaragdag ng karagdagang oras. Nagulat si Zhu Jingming sa napakamahal na halaga. Ini-compute niya na dahil ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbebenta ng mahigit sa milyong grade currency, ang pagsasanay sa silid ay nagkakahalaga ng milyon bawat oras. Sinabi ng receptionist na maaari niyang gamitin ang Thunder Crystal course para sa mga palapag na ika-4 hanggang ika-5. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Mas gusto niyang manatili sa ikatlong palapag. Nagulat ang receptionist nang ilabas niya ang 2 high-level na Thunder Crystals na naging dahilan para humanga ang babae sa kanyang kayamanan. Ini-compute niya na ang 2 course ay magbibigay sa kanya ng 6 na oras na pagsasanay. Nagtatakang tungkol sa tuktok ng tore, tinanong ni Zhu Jingming kung ano ang kailangan para ma-access ang mga palapag na mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang naroroon. Ipinaliwanag ng receptionist na ang mga palapag na ika-1 hanggang ika-6 ay nangangailangan ng Tier 5 na course, habang ang mga palapag na ika-7 hanggang sa tuktok na ika-10 na palapag ay nangangailangan ng Tier 6 na course. Nasiyahan siya. Humingi siya ng paumanhin sa pag-aabala sa kanya at nagpatuloy sa kanyang pag-cultivate. Pagkalipas ng ilang oras, sa labas ng Thunder Martial Arts Hall, naglalakad si Zhu Jingming kasama ang kanyang senior brother na si Zhang Lo. Nagbiro si Zhang Lo na dapat tratuhin siya ni Zhu Jingming ng pagkain sa susunod na pagkakataon. Inihiwaging na ang kanyang junior brother ay nakakuha ng 10 milyong halaga sa pagbebenta ng 4 na singsing at iba't ibang material mula sa hayop. Mabilis na sumangay si Zhu Jingming, ipinahahayag ang kanyang pasasalawat sa koneksyon na nagdulot ng magandang negosyo. Lumipat ang pag-uusapan tungkol sa kamakailan lang tagumpay ni Zhu Jingming. Nabanggit ni Zhang Lo na narinig niya mula kay Instructor Wu na pinatay ni Zhu Jingming isang high-rank Tier Storm Thunder Bear, sinasabing napakabilis ng bilis ng kanyang pag-unlad bilang isang freshman. Mapagpakumbabang tinanggihan ni Zhu Jingming ang papuri, iniuugnay niya ang kanyang tagumpay sa magandang talento. Hindi makapaniwala sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, tinanong ni Zhang Lo ang kanyang mga plano sa Spring Festival at ang mas batang estudyante ay naglalayong bumalik sa Thunderstorm Zone at malamang na hindi babalik para sa pista. Pinuri ni Zhang Lo ang kanyang dedikasyon, ngunit pinayuhan siya na bumalik ng maikling panahon para sa pista. Ipinaliwanag niya na ang Thunder Martial Arts Hall ay magdadaos ng auction na maaaring maglaman ng mga bagay na nakaka-interes siya. Ito ay nakuha ang pansin ni Zhu Jingming. Natukoy niya na ang kanyang kasalukuyang sandata ay hindi na sapat at nagpasya na ang auction ay maaaring maging perpektong pagkakataon para mag-upgrade ng sandata. Nang makumpirma ang kanyang interes, ipinangako ni Zhang Lo na magre-reserba siya ng pwesto para sa kanya. Nakapagdesisyon na sila. Nagpaalam si Zhu Jingming at umalis patungo sa Thunderstorm Zone. Samantala, sa isang komportableng kwarto sa ibang lugar, si Sekhok ay masayang nakaupo sa kama kasama si Jiang Quan. Masayang inihahayag niya ang kanyang plano na bisitahin ng Thunder Secret Realm sa panahon ng Spring Festival, lalo na para makita si Zhu Jingming. Masayang hiningi niya sa mas matandang babae na samahan siya. Tinanggap ni Jiang Quan ng nakayayang ngiti. Dito siya iniisip na tila nais ng kanyang kaibigan na ibahagi ang kumpanya ni Zhu Jingming sa kanya. 6 na araw ang lumipas. Kumikislap ang kidlat sa paligid ng Thunder Tower. Pero bago tayo magpatuloy,
don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sa loob, ipinasok ni Xu Jingming ang isang kamaing Thunder Crystal Core sa babaeng receptionist at tinanong siyang kalkulahin ang kanyang oras sa ikad-7th na palapag. Pagkatapos suriin ang mga core, ipinaalam niya na katumbas ito ng 37 oras na paggamit. Habang pinoproseso niya ang transaksyon, namangha ang receptionist dahil sa kanyang kabataan at kagwapuhan. Naiisip niya kung anong lakas ang kailangan upang makakuha ng 9 na Tier 4 na course, isang bihirang makitang bilang. Tinanong ni Xu Jingming kung maaari niyang hatiin ang oras ng paggamit at sinang-ayunan ng receptionist na pwede sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang pass para ipapos ang kanyang timer na ikinatuwa niya. Sa hapon ng New Year's Eve, nakatutok si Xu Jingming sa kanyang cultivation. Nang tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ang isang holographic video call mula kay Song Chu-yun na mapaglarong tinanong siya na hulaan kung nasaan siya. Pinagmasdan ng projection, kalmado niyang sinabi na nasa Thunder Secret Realm siya. Nang magtanong si Song Chu-yun kung paano niya nalaman, itinuro ni Xu Jingming ang kumikislap na kidlat sa likod niya. Naintindihan ni Song Chu-yun ang kanyang pagkakamali at ipinaliwanag na nais nilang mag-ulat siya ni Jiang Chuhuan ngunit nakalimutan ang kanyang address. Nakita si Jiang Chuhuan na nakasama. Nagtanong si Xu Jingming kung kasama ba si senior sister Jiang Chuhuan. Lumapit si Jiang Chuhuan sa frame na may mapagbiro ng ngiti. Pabiro niyang tinanong kung hindi siya tinatanggap. Malugod nilang tiniyak na tatanggapin sila at hiniling ang kanilang lokasyon upang sunduin sila. Sinunod ni Xu Jingming ang payo ng receptionist, iniswipe ang kanyang pass upang ipapos ang kanyang timer. Habang naglalakad palabas, inanunsyo ng isang automated system na may sobrang 4 na oras at kalahati pa siya. Nag-alala si Xu Jingming kung sapat na ito para maintindihan ng pag-liquefy ng kanyang kidlat. Napag-isipan niya na kung magsasawa siya, kailangan niyang bumalik sa thunderstorm zone upang kumuha pa ng course. Dinala ni Xu Jingming sina Song Chu-yun at Jiang Chuhuan sa kanyang tirahan, isang marangyang modernong bila na may malaking outdoor pool. Sa loob, nagulat sila sa kanyang mabilis na pag-angat ng cultivation. Napansin ni Song Chu-yun na 18 araw lang ang lumipas, ngunit tumaas na ulit ang ranggo niya. Nagsimulang magpakumbaba si Xu Jingming at ipinaliwanag na nakatagpo siya ng panganib sa pagsasanay kaya nagkaroon siya ng panalong pag-akyat sa mataas na ranggo ng Tier 3. Dramatically, yinakap ni Song Chu-yun ang kanyang noo. Nagrereklamo na nakakapiko ng pagkukumpara niya kumpara sa paglago niya. Mapaglarong pinagtatawanan niya ang posibilidad na maging Tier 7 Grandmaster siya pag-graduate. Nag-shift si Xu Jingming sa usapan. Tinanong kung magkano ang kanilang ginastos sa kanilang mga pass. Ibinahagi ni Song Chu-yun na bumili sila ng B-class passes na makakapag-stay ng 2 araw sa halagang 1,000 credits bawat isa. Nagulat si Xu Jingming sa halaga at kinuwenta na ito ay katumbas ng 10 million sa Great Asia na pera. Nag-alok si Xu Jingming sa mga babae ng pagpipilian sa 2 silid sa ibabaw. Tinanggihan ni Song Chu-yun ang alok. Pinili nilang mag-share na lang ng 1 silid. Sabi niya, mag-ayos na kayo at papasyalan ko kayo sa pagkain. Ngulit iginis ni Song Chu-yun ng isang tradisyonal na New Year's Eve dinner sa bahay na magluluto sila. Nagpakita si Jiang Chuhuan ng isang nakatutok na kumpol ng mga sariwang sangkap na dala nila. Nagduda si Xu Jingming kung marunong ba silang magluto, ngulit buong kumpiyansang sinabing eksperto sila sa pagluluto. Natuwa si Xu Jingming at sinabing magpapahinga na lang siya at tutulungan niyang 2 master chef. Sa huli, nagpunta sila sa kusina. Mamaya pagkatapos kumain, nakaupo si Xu Jingming sa mesa, busog na busog at nakangiti. Ang mga plato ay punong-puno at isang bote ng alak ang nakalagay sa mesa. Hinimas niya ang kanyang tiyan at pinuri ang kanilang mahusay na pagluluto. Tinanggap nila ang papuri ng may galak. Sa biglang-bigla, sumabog ang mga fireworks sa labas na nakuha ang atensyon ni Song Chu-yun. Natuwa siya at sinabing pumunta sila sa rooftop para kumuha ng larawan bilang alaala. Tumanggi muna si Xu Jingming sa naunang pagtanggi, ngunit pumayag din siya sa huli. Sa terrace, nanood ang 3 magkakaibigan sa isang kamanghamanghang palabas na fireworks. Pinanood ni Song Chu-yun na nakataas ang kanyang telepono at nagsalo-salo sila sa isang masayang larawan. Sa ningning ng mga ilaw, ngumiti si Xu Jingming ng malambing nang maisip niya ang pagbabago ng kanyang buhay mula nang makuha ang kanyang system. Nagpapasalamat siya na nakaranas siya ng isang dakilang New Year's Eve at kasama ang mga kaibigan. Ngayon, sumunod
na araw, nagtungo ang grupo sa Thunder Martial Arts Hall. Humingi si Xu Jingming ng paumanhin dahil sa pagdala nila sa auction sa unang araw ng bagong taon. Pabiro sinati siya ni Jiang Chuhuan habang sinabing pumasok siya nang may intensyong bumili ng equipment. At ni Song Chuyun naman ang sinabing plano niyang pumunta upang bumili ng mga kailangang equipment. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Habang naglalakad sila sa hall, nakasalubong nila si Zhang Lo. Tinanong si Zhang Lo kung sino ang kanyang mga kasama at ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang mga kaibigan na sina Song Chuyun at Jiang Chuswan mula sa Magic City University. Magiliw na nilapitan sila ni Zhang Lo at nang makipag-usap, nag-iisip siya sa ilalim ng kanyang isip na nabighani sa kagwapuhan ng kanyang junior. Nag-alok siyang tutulungan sila sa pagkuha ng kanilang mga ticket, kaya't nagpasalamat si Xu Jingming. Biglang naigat ang usapan nang may isang grupo ng mga eleganteng nakasuot na tao. May isang lalaking pinupuri ng malakas si Sister Li Wanyang, ang pink-haired na babae, dahil sa madali niyang nakapasok sila sa auction at pinasaring ang mga nagbabayad ng milyong-milyong halaga para sa pass. Natawa ng mainit si Li Wanyang. Tinawag ang sino mang magbabayad sa ganoong halaga na sucker. Tinanong ni Song Chuyun kung saang pamilya siya nagmula. Ipinaliwanag ni Jiang Chuswan na siya si Li Wanyang, anak na babae ng Li family, ang nangungunang pamilya sa 6 na pamilya sa Secret Realm. Binanggit niya ang background ng pamilya na ang kanyang ama ay honorary vice master ng Thunder Martial Arts Hall at ang kanyang kapatid ay nasa rurok ng tier, kaya medyo makikita na ang kanyang kayabangan ay hindi na nakakagulat. Nang marinig ito, naintindihan ni Xu Jingming na may katwiran ang kanyang ugali. Binanggit ni Jiang Chuswan na ang kanyang kapatid na si Li Lang-en ay may hawak ding sandata pero isang enhancement type user. Pagkatapos, dinala sila ni Zhang Lo sa isang malaking doble-dobleng pinto at tinanggap sa Thunder Secret Realm Auction. Sa loob makikita ang isang malawak na medyo madilim na may kilusan na mga upuan na nakaharap sa isang maliwanag na entablado. Sinabi ni Zhang Lo na ang Spring Festival Auction ay may higit 8 matataas na opisyal na may liquid assets na lumalampas sa 100 milyon. Naupo sila at ipinaliwanag ni Zhang Lo ang proseso. May electronic screen sa bawat armrest upang mag-input at mag-confirm ng bid bago tumalikod ang kamay upang formal na makabid. Inanyayahan ni Zhang Lo ang kanyang junior na silipin ng catalog na ginawa ni Xu Jingming. Habang binubrowse ito, namangha siya sa 108 item mula sa kakaibang mga bulaklak hanggang sa resources na S-Class. Binanggit ni Zhang Lo na nakapagtakip ang mga items sa S-Class pero sinabing iyon ang pinakaangkop dahil hindi kaya nilang bumili ng mas mataas at pumayag si Xu Jingming. Ngayon, nakaupo sa tabi nila si Song Chuyun at nagtatanong kung meron siyang nakita na gusto niya. Sumagot siya na interesado kahit bahagya, ngunit mas gusto niya munang hintayin ang pagpapakilala ng host. Habang nagsimula ang auction, nagpasok siya ng kanyang isip sa 2 item, isang S-Class Chingo Black Dragon Spear na nagsimula sa 500 million at isang bundle ng 5 Tier 4 low-rank Thunder Crystal Cores na nagsimula sa 40 million, isang malaking makakatipid sa paghahunt. Sa entablado, tinanggap ng host ang kanyang mga tao at ipinakilala ang unang item, isang 30-year-old A-Class Frostgrass na kayang pataasin ang espiritu ng sino man sa ibaba ng Tier 5 na nagsimula sa 20 million. Mabilis na umaakyat ang mga bid at umabot sa higit 22 million. Pagkalipas ng 1 oras, naabot ang ipa-36 na item, ang bundle ng 5 Tier 4 low-rank Thunder Crystal Cores na nagsimula sa 40 million. Mapayapang nagpasok si Xu Jingming ng bid sa kanyang armrest. Tinanggap ng host ang kanyang bid, upuan numero 0310 na 40.1 na milyon. Ngunit pinapaboran ang mga cores, mabilis na tumaas sa mahigit 41.8 na milyon. Nakita ang matinding labanan na pagtanto ni Xu Jingming na parang sobrang dami ng nakikipagkompetensya sa item. Sa palagay niya, ang tanging paraan ay itaas ng todo ang presyo upang takutin ng ibang bidder na umatras. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!